Ika-44 na kabanata sa pagpapatuloy. Tinanong ng kanyang lolo na ngayon. Naiintindihan na daw ba niya? Natumugon ang ating bida na oo, lolo. Pumikit na nakatungo ang kanyang lolo na sinabi niya sa kanya na balak daw niya sanang turuan sila ng leksyon mismo, pero mas mabuti daw sigurong siya na ang gumawa. Dagdag pa niya na bukod pa daw dito, may mahalaga daw siyang kailangang asikasuhin, kaya kailangan daw niyang umalis. Natumingin sa kanya ang ating bida at sinabi na bago daw siya umalis, maaari daw ba niyang sabihin sa kanya kung sino ang pasimuno. Na sinabi sa kanya ng kanyang lolo na may magkapatid daw na naiinggit kay Jinjin mula noong bata pa sila, marahil daw dahil mas nakatatanda siya sa kanila kahit halos magkaedad lang sila. Na napaisip ang ating bida na nagulat at napasabi sa kanyang sarili na sila daw ba ay si Baek Haeryong at si Baek Joryong. At naalala pa niya noong dumating sila na mabilis itong lumapit sa kanyang ina na sinabi pa nito na tiya. Ang akala daw niya ay namatay na siya. Heto at buhay pa daw siya. At masaya daw siyang makitang muli. Umiiyak pa nitong sinabi na saan daw siya nagpunta sa buong panahong ito. At bakit daw siya ay hindi kaagad na bumalik. At labis daw talaga silang nagdamdam. At balik sa ating bida na napasabi pa siya habang nakatungo na Baek Haeryong. Puro kasinungalingan daw ang sinasabi niya habang nagpapanggap na umiiyak. At napahinga ang ating bida at sinabi na naiintindihan na daw niya ngayon. Dagdag pa niyang tinanong sa kanyang lolo na hinahabol daw ba niya ang mga taong nag-utos sa Bloody Cloud Empress na patayin siya. Seryosong tumugon si Baek Sangwon na tama. Kailangan daw niyang malaman kung sino sila at alamin ang mga layunin nila. At may kutob daw siya. Hindi sila mga karaniwang tao. Na napasabi ang ating bida na pero siya daw ay isang tunay na eksperto, lolo. Pagsisisihan din daw nila ang ginawa nila sa lalong madaling panahon. Na napangiti ang kanyang lolo at sinabi sa kanya na, sige. Salamat sa pagtitiwala daw sa kanya. Pero anumang bagay daw ay maaaring mangyari dito sa lupain ng Gangho. Sa tingin daw ba niya talaga 14 lang ang ganap na mga eksperto sa Gangho? Na napasabi ang ating bida na 8 makalangit na martial emperors at ang 6 na kasalukuyang transcendents. 14 daw silang lahat, hindi ba? Natumawa ang kanyang lolo na sinabi sa kanya na wumuon my boy. Noong una mo akong makilala, naramdaman mo bang mas malakas ako kaysa sayo? Na napasabi ang ating bida na hindi. Ang akala nga daw niya siya ay isa lang karaniwang tao na walang training. Na napaturo siya sa itaas at sinabi na tama. Kapag daw ang isang mas malakas na tao ay nagtatago ng kanilang ki. Walang paraan para sa isang mas mahina kaysa sa kanila na mabasa ito. Dagdag pa niya na ngayon, ano daw ang ibig sabihin nun? Na napasabi ang ating bida na maaari lang daw niya lamang tumpak na husgahan ang lakas ng isang tao kung sila ay kahawig o mas mahina kaysa sa kanya. Dagdag pa niya na kung ganoon, may mga iba pa kaya sa Gangho na mas malakas kaysa sayo, lolo. Napumikit ang kanyang lolo at sinabi na nakatagpo na ako ng ilang ganap na eksperto tulad ko sa Gangho na namumuhay ng tahimik. Sinabi pa niya sa kanya na malawak ang Gangho. At may walang katapusang bilang ng mga kahangahangang tao sa loob nito. Hindi laging ayon sa nakikita mo ang mga bagay, kaya't kailangan mong mag-ingat palagi. Nauunawaan mo ba? Na sinabi ng ating bida sa kanya na tatandaan daw niya ito, lolo. Sinabi pa sa kanya ng kanyang lolo na. Ngunit hindi pa daw ang mga bagay sa labas ang dapat niyang pagtuunan. Ang Iron Blade Bike House daw ang pinakamahalaga para sa kanya ngayon. At maaari daw ba niya siyang pagkatiwalaan dyan? Na inilagay ang palad sa dibdib at sinabi niya sa kanyang lolo na aalagaan daw niya ito ng maayos upang hindi na daw siya kailangan pang mag-alala. At maaari mo akong pagkatiwalaan palagi. Kahit anuman daw ang gawin niya. Na napangiti ang kanyang lolo at sinabi na tama daw yan. CJ. Patuloy daw niya siyang pagkakatiwalaan. Na tumalikod na ito sa ating bida na sinabi pa niya na sige, aalis na daw siya ngayon. Na nagulat naman ang ating bida na sinabi nito na aalis ka na agad. Na nakangusong tumugon ang kanyang lolo at sinabi na siyempre. Hindi daw niya alam kung kailan maghihimasok ang mga taong mahilig makialam kung patuloy daw siyang mananatili dito. Na nalungkot ang ating bida na nakatingin lang sa kanya. At pagkatapos ay sinabi niya na kaya't kung ganun mag-ingat daw siya sa kanyang paglalakbay. At tumakas daw siya kung nasa panganib siya.
Natumawa naman ng malakas ang kanyang lolo at sinabi na malamang siya lang daw ang tao sa mundong ito na magsasabi ng ganyang bagay sa kanya. Sa Palm Emperor, na napasabi ang ating bida na nag-aalala lang daw talaga siya. Hinagis sa kanya ang isang boteng maliit na sinabi sa kanya na okay. Sige, ipagkakatiwala ko na ito sa'yo. At isang patak lang daw ang maaari niyang inumin. Huwag mong kalimutan. At tumugon ang ating bida na okay. Hawak ang maliit na bote ay napasabi ang ating bida na ito daw ay ang Hollow Bluestone Inchor. Natumalon na sa ere ang kanyang lolo at sinabi na sige, paalam na daw. Na nakatingin lang ang ating bida sa kanya habang ito ay papaalis. Na makikita ang muka niya na napasabi na pakiusap. Mag-ingat daw siya. Makikita ang bahay na sinabi ng ating bida dito na daw ba sila maninirahan ngayon sa lugar na ito. Na napamangha ang 3 bugok na napasabi na ito daw ay napakaganda. Na sinabi pa ng ating bida sa 3 bugok na hoy. Dito na daw sila titira mula ngayon. At pumasok na daw sila. Na masaya itong nagsitakbuan papasok habang sinasabi na okay, sir. Na binuksan nila ang pintuan ng bahay. At pagkapasok ay masaya ang mga ito na napasabi ang isang napahiga sa kama na wow, kamangha-mangha daw ito. Na napasabi naman ang kalbo na tulad daw ng inaasahan sa Iron Blade Bike House. Na sinabi naman ng isa na kahit daw ang pinakamasamang kwarto nila, ganito. Nakaganda. At lumipat ang eksena sa bahay ng pamilya ng ating bida na sinabi ng kanyang ama na namanghang sinabi na ang isipin daw na makatira sila sa ganitong lugar. Salamat daw, mahal. Na sinabi sa kanya ni Jinjin na hindi daw laging magiging ganito kasarap. At maghanda daw siya para sa pinakamasama. Natumugon ang kanyang asawa na okay, mahal. Naiintindihan daw niya. At pagkatapos ay lumipat ang eksena na magiging bahay ng ating bida na sinabi niya na iyon ha. Ito daw ang magiging silid nila. Natumugon ito na umungol. At ito ay nagpaikot-ikot sa silid. Na sinabi ng ating bida na mukhang gustong-gusto rin ni Yunha ang lugar na ito. Mabuti daw naman kung ganun. Na sinabi pa niya na pero. Marahil daw dahil sa mga alon ng hangin kaya sobrang lamig dito. Na sinabi pa niya na kailangan daw niya na maglabas ng mga ilang init. Na siya ay naglabas ng enerhiya na gumamit na Unbreakable Celestial Master Immortal Art, nakapikit pa niyang sinabi na sa isip na kahit pa daw kamag-anak sila ni Lolo, kung sapat daw ang lakas nila para itulak si Ina sa ganoong kalagayan. Hindi daw magiging madali ang pakikitungo sa kanila. Dagdag pa niya habang binuksan ang mata na dahil wala daw ang kanyang lolo dito, kailangan daw niyang maging sobrang maingat. Sigurado daw siyang may tinatago silang plano. At sumapit na ang umaga na makikita ang kanilang bahay. Isang grupo ng sundalo ang pumunta sa kanila. At sinuntok ang kamao nito sa palad na nagpakilala ito na siya daw ay si Yon Haon, base leader ng Ironblade Beast Hunter Team's Tiger Fang Squad. Dagdag pa niya na sa utos daw ng kagalang-galang na pinuno ng pamilya, nagdala daw siya ng ilang tauhan na magbabantay kay Elder Baek Jinjin at sa kanyang pamilya. Na nagulat naman si Dayong na napasabi na Elder. Natumugon naman si Jinjin sa kanila na siya daw ba ay isa ng Elder, yun daw ba ang sabi niya. Na napasilip naman ang ating bida na kanyang ikinagulat din na tumugon ito sa kanya at sinabi na oo, alinsunod daw sa mahigpit na utos ni Lady Baek Juryong. Dagdag pa niya na siya daw ay naging isang elder na ngayon lang umaga. Na napatingin ng seryoso sa kanya si Jinjin. Na seryoso ring napasabi sa isip ang ating bida na ang ina daw niya ay naging isang elder na. Ano daw kaya ang binabalak nila? At dito na po nagtatapos ang ika-44 na kabanata. Ika-45 kabanata sa pagpapatuloy. Nakatingin sa kanila si Jinjin ng seryoso at sinabi sa kanyang isip na sila pa rin daw ang nagdedesisyon ng lahat. Wala daw talagang nagbago. Sinabi pa niya sa isip habang makikita ang leader ng sundalo na mukhang isa ang taong iyon sa mga tauhan ni Baek Juryong dahil natural lang daw sa kanya ang pagbigay-pugay sa kanya. Nang biglang lumapit ang ating bida at sinabi sa kanila na mga gwardya daw ba para sa kanila, ang sabi niya. Na napatingin ang mga ito sa kanya. Na nakasimangot na tiningnan sila ng ating bida na sinabi niya sa kanyang sarili na pero. Ano daw ito? Isa daw sa kanila ay lasing.
At mukhang hindi pa daw siya nakagawa ng anumang pisikal na trabaho sa buong buhay niya. At ang isa pa daw sa kanila, mukhang mali ang pagkatuto sa martial arts, o kung anuman, dahil magulo daw ang kanyang pisikal na balanse. Na makikita ang mga lalaking dinala sa kanila na sinabi pa ng ating bida na mas madali pang turuan ang mga taong hindi pa nakakapag-martial arts, kaysa gamitin ang mga taong ito. Nabiglang nagulat siya nang may maisip na sinabi sa kanyang sarili na teka nga lang daw. Turuan. Na siya ay napangiti na humawak sa baba na mukhang may balak na gawin at napasabi pa sa kanyang sarili na tama. Dagdag pa niya na mukhang ipinadala daw nila ang mga taong ito para lokohin sila, pero tignan natin. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida na sandali lang, kailangan daw muna nilang pag-usapan ito. Natumugon ito at sinabi na okay. Maghihintay daw sila. Pumasok sila sa bahay na sinabi ng kanyang ama, nagagana daw ba talaga yan? Hindi daw ba't mas mabuti pang magkaroon na lang sila ng mga taong yan sa paligid? Natumugon ang ating bida na malinaw daw naman na ang mga lalaking yan ay talagang walang silbi. At saka, matagal na silang naninirahan sa Iron Blade Bike House. Hindi mo alam kung baka ipagkanulo pa tayo. Napumikit na sumagot ang kanyang ina na sinabi niya na tama. Mukhang wala daw talagang kwenta ang mga lalaking yan sa tingin niya rin daw. At gawin na daw niya ang gusto niya. Na masayang tumugon ang ating bida na sinabi na okay mother. Salamat. Makikita ang bubong ng bahay na sinabi ng ating bida na hindi na daw nila kailangan ang mga lalaking iyan. Dagdag pa niya habang kaharap ang leader ng mga kawal na sa halip, magdala daw siya ng 10 bata mula sa mga tabing daan o ang distrito ng mga ulila. Ayos lang daw ba yon? Natumugon ito at sinabi ng mga bata. Bakit mo sila kailangan? Napumikit ang ating bida na sinabi niya na yan ang nais ng aking ama. Matagal na niyang gustong tulungan ang mga bata na walang maswerteng kalagayan. Dagdag pa niya na sinabi niyang wala daw namang masamang mangyayari sa kanila dito sa prestihiyosong Iron Blade Bike House. Kaya mas pipiliin pa daw niyang alagaan ang ilang mga bata kaysa sa mga lalaking iyon. Na makikita ang muka nito at tumugon na ganun daw ba? Naiintindihan ko. Sige, ibabalik ko na lang ang mga lalaking ito. At babalikan kita pagkatapos kong makipag-usap sa mga mataas na opisyal tungkol sa pagdadala ng mga tao mula sa labas. Na napangiti ang ating bida na sinabi niya na pakiusap, gawin daw niya. At lumipas ang 1 oras na makikita ang bubong ng bahay. Na nakabalik na ang leader ng kawal at sinabi sa ating bida oho. Pinayagan na ng mga mataas na opisyal, kaya ipapaalam ko na rin sa iba. Na nakangiti ang ating bida na sinabi na sige. Salamat. Na tinawag niya ang 3 bugok na sinabi niya na Hoy Guangyugui. Dokdu sumama daw sila sa kanya. Na napatugon ang mga ito na ano na naman daw. Makikita ang heavy market. Na nagtanong ang ating bida sa lalaki at sinabi na may distrito ba ng mga ulila o mababang lugar malapit dito. Na itinuro ng matanda sa kanya at sinabi na pumunta ka sa direksyong iyon. Na nagpasalamat ang ating bida sa matanda. Habang naglalakad ang ating bida ay nabangga siya ng isang batang pulubay na ikinagulat niya. Na ito ay pinagmamasdan niya habang papalayo. At makikita ang mga bahay na ito. Na ang batang pulubay na bumangga sa ating bida ay masayang tinitingnan niya ang nakuha sa kanya. Na ito ay napasabi pa na wow. Ang dami daw nito. Na ito ay napatahimik na lang na nakangiti at walang masabi. Nang biglang ang ating bida ay lumabas sa kanyang harapan na sinabi niya na bata. Ang akala daw ba niya ay hindi niya ito napansin. Na ikinagulat ito ng batang pulubi. Nabigla na lang siya nitong inatake na mabilis naman niya itong iniiwasan. At sinabi niya na wala namang daw ki, pero kahanga-hanga daw ang kanyang porma. Na nagulat ang batang pulubay na napasabi na siya daw pala ay isang martial artist. At hinawakan niya ang ginawang sipa ng batang pulubi na sinabi niya na kahanga-hanga. At mukhang may malakas kang espiritu. Ano sa tingin mo, gusto mo bang sumama sa akin? Natumugon ito sa kanya na sinabi na ano daw ang pinagsasabi niya. At bitawan daw niya siya. Hawak ang binti ng batang pulubi ay sinabi niya sa kanya na ako si Song Wumuon ng Iron Blade Bike House. Naghahanap ako ng gwardiya, gusto mo bang sumama sa akin? Na sinabi sa kanya ng batang pulubay na ano iyon, nababaliw na daw ba siya? Sino daw ba namang kumukuha ng gwardya ng ganito? At pakawalan mo na ako, ngayon na.
Na sinabi ng ating bida habang lumingon sa tatlong bugok na naku, naku. Matalim ang dila ng batang to, siguro, dahil na rin sa kinalakihang kapaligiran, kaya't pagpapasensyahan ko na lang siya. Dagdag pa niya na bueno, nagustuhan daw niya siya, kaya sasama daw siya sa kanya. Hey, Doc Du. Siguraduhin mong hindi tumakas ang batang ito. At tumugon ito na masusunod daw iyon, sir. Na sinabi ng batang pulubay na pakawalan mo ako. Ano daw ba ang nangyayari? Tanggalin mo na to, mayon na. Na sinabi ng ating bida sa kanya na ganun ba? Gusto mo bang ipasa kita sa batas? Magiging kriminal ka lang. Ayos lang ba iyon sa'yo? Habang nakatali ang batang pulubay ay sinabi nito na kung sasama lang ako sa'yo. Hindi mo ba ako ipapaubaya sa batas? Natumugon ang ating bida na oho. Masigurado. Akong mas makikinabang ka pa sa pagsama sa akin kaysa mahuli ng batas dahil sa panghuhold up. Na napatingin sa ibaba ang batang pulubi na sinabi niya na okay sige. Gawin mo kung anong gusto mo. Natumingin sa tatlong bugok at sinabi ng ating bida na ayos. Ngayon, tungo na daw sila sa susunod. Natumugon ang tatlong bugok na okay, sir. Makikita ang mga kabahayan na gawa sa kahoy. Na nagulat ang ating bida nang makita niya ang isang lalaking naglalaba. Na napangiti ang ating bida na napasabi na mahahabang braso at matibay na kalamnan para sa kanyang edad. Dagdag pa niya na isang pana. Perpekto daw siya para sa pana. At may talento daw siya para dito. Na lumapit ang ating bida na sinabi niya na bata. Na lumingon ito sa ating bida at sinabi na ano daw ang kailangan niya. Sinabi ng ating bida sa kanya na naghahanap ako ng mga gwardya. At mukhang magagamit kita, kaya't naiisip kong kunin ka. Anong masasabi daw niya? Natumugon ito at sinabi na magpapasalamat ako kung kukunin mo ako, pero hindi ako marunong ng anumang sining ng martial arts, at wala pa akong karanasan sa laban. Na masayang sinabi ng ating bida sa isip na tapat at masigasig siya. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na huwag kang mag-alala tungkol doon. Tuturuan kita kung paano lumaban. Pero kailangan mong sumama at manirahan sa aming angkan. Ayos lang ba sa'yo? Natumugon ito na ibig bang sabihin niyan ay binibili mo ako? Na sinabi ng ating bida na paano mo naman mabibili o maibebenta ang isang tao? Kukunin lang daw niya siya bilang gwardya. Natumugon ang lalaki sa kanya na salamat. Pero hindi ko kayang magdesisyon mag-isa. Kailangan ko munang humingi ng pahintulot mula sa mga magulang ko. Na sinabi ng ating bida na makikita ang balon na okay. Dalhin daw niya siya sa kanyang mga magulang. Makikita ang kanilang bahay na sinabi ng mga magulang nito na ano? Hindi mo na nga binibili ang anak namin pero pakakainin mo siya at tuturuan. At hindi daw nila matatanggap ang halagang ito. Na inilagay ang supot ng pera sa kamay nito. At sinabi na hindi. Kailangan mo talagang tanggapin. Pakiusap, kunin mo na. Na nakangiti ang ating bida na sinabi pa niya na tuturuan ko ng mabuti ang inyong anak. Na ang mga magulang nito ay nagpasalamat sa kanya. At umiiyak pang sinabi ng mga ito na ang kanilang anak daw ay sasama na sa Iron Blade Bike House, maraming salamat daw. Umalis na sila at sinabi sa kanya ng lalaki na narinig ko na ang mga prestihiyosong angkan tulad ng Iron Blade Bike House ay hindi basta-basta kumukuha ng kung sino para maging mandirigma nila. Pero kinuha mo ako. Maraming salamat. Natumugon ang ating bida sa kanya na kung talagang nagpapasalamat ka, suklian mo ito ng sipag at tiyaga sa trabaho. Dagdag pa niya na napatingin sa lalaki na tama. Dahil dito ka nakatira, siguradong may kilala kang iba na may talento, hindi ba? Natumugon ito na may talento. Na sinabi pa sa kanya ng ating bida na hindi naman kailangang sobrang galing. Ako na ang magpapasya, kaya ipakilala mo sila sa akin. Natumugon ito na makikita ang langit at ilang bahay na sige po, Ginoo. At pagkatapos ay makikita ang isang ito na sinabi ng ating bida na ang isang ito ay magaling sa pagbato. Na ang isa namang ito ay mabilis naman daw sa pagtakbo. At ang isa daw namang ito ay malakas. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na nagustuhan ko silang lahat. At mas maraming mga batang may talento kaysa daw sa inaasahan niya. At mukhang maganda daw ang magiging resulta nito. Sinabi pa niya habang nakahanay ang mga ito na okay, bumalik na daw sila ngayon. Na biglang sumigaw ang batang nakatali na saglit lamang daw. May nakababatang kapatid daw siya.
At pakiusap, hayaan mo akong makita siya bago tayo umalis. At pakikalas na rin ang tali ko. Gusto ko namang tratuhin ng patas tulad ng iba. Na sinabi ng ating bida sa kanya na mukhang hindi mo naiintindihan. Bakit kita dapat tratuhin ng kapantay ng ibang mga bata na walang nagawang mali, samantalang ikaw ay isang nagnakaw? Natumugon ang bata sa kanya na sige. Pwede mo na akong panatilihing nakatali, pero pakiusap, hayaan mo akong makita ang kapatid ko muna. At siya daw ay naghihintay sa kanya. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na ang mga mata daw niya ay nagsasabi ng totoo. At pagkatapos ay sinabi niya na okay, sige. Punta na daw sila sa bahay nila. Makikita ang kanilang bahay na tinatawag ang kanyang kapatid na Gunha. Sil Gunha. Na napasabi ang ating bida sa kanyang sarili na sila daw ba ay nakatira dito sa kubo. At lahat daw ng mga bata mula sa distrito ng mga ulila ay. Nang biglang lumabas ang kanyang kapatid at nagulat ito na nailaglag niya ang hawak niyang libro. Na napasabi na brother. Makikita ang libro. Kung saan ay pinagmamasdan ng ating bida at sinabi niya sa kanyang sarili na yon ang isa sa 5 classics. Ang Class of Poetry. Isang aklat na tanging mga iskolar lamang ang nagbabasa. Tiyak na napakahirap para sa mga mahihirap na bata tulad nila na makuha ang aklat na yon. Pinulot niya ang aklat. At iniabot sa babae na sinabi niya na mahalaga siguro ang aklat na ito sa iyo, kaya't kailangan mong ingatan ito. Habang kinukuha niya ang aklat ay umiiyak nitong sinabi na bakit daw niya hinuli ang kanyang kapatid. Pakiusap, pakawalan daw niya siya. Makikita ang muka nitong umiiyak na sinabi pa na ako ang may kasalanan dahil hindi ako marunong magtrabaho at laging umaasa sa aking kapatid. Nabiglang sumigaw ang batang nakatali na ibigay daw niya ang pera sa kanyang kapatid. At kapag naibigay na daw niya iyon ay sasama na daw siya sa kanya kaagad. Na sinabi sa ating bida ng kanyang kapatid na ano daw ang sinasabi niyang pera. At bakit daw niya kukunin ang kanyang kapatid. Na sinabi ng ating bida sa kanya na huminahon lang daw siya. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat mula sa simula. At pagkatapos niya ng ipaliwanag ay sinabi ng babae sa kanya na ganun daw pala. Na inilagay ang kanyang palad sa dibdib at sinabi niya sa ating bida na kung ganun, alam daw niya na. Ito ay nakakahiya, ngunit pakiusap isama din daw siya niya. Siya daw ay isang mahinang babaeng tao, pero gagawin ko ang lahat para sa paglilinis at paggawa ng paglalaba. Na napatingin sa kanya ang ating bida at napasabi na ha. At dito na po nagtatapos ang ika-45 kabanata.